Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Samahang Basketball ng Pilipinas SBP to the rescue na nga kay Justin Brownlee. ITA result, iaapila. Bambol Tolentino POC President, sa atin pa rin ang gintong medalya. At baka nga daw po, sabi ni Bambol Tolentino, sa iniinom na gamot ni Justin Brownlee. Ayan po yung ating tututukan at aalamin sa video ito. Pero bago yan, kung kayo po'y napadaan lang at nagugustuhan ng ating video, ako po'y hihingi ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, matapos nga po ang isang linggo, matapos nating iuwi ang gintong medalya, eto na naman tayo, hinahamon ng pagsubok ng China kung saan sila ang nakalaban natin sa semifinals na pinataob po natin sila, at ang Jordan ang nakalaban natin sa finals sa gold medal match. Mga ka-shooters, isa po etong player ng Jordan na ngayon ay meron din kasing halintulad na kaso nung kay Justin Brownlee, etong si Sammy Vazai. Mga shooters, iba din ang kaso na ito kasi yung substance hindi naman matukoy. Mga shooters, hindi malaman kung anong substance ay hindi talaga tinukoy, hindi inilabas ng committee ito, mga shooters, ng ITA International Testing Agency. Yung kay Justin Brownlee, pinalabas po nila yan kung ano man po yung kanilang sinasabi dito, no, sa ating kay Justin Brownlee. ITA, si Justin Brownlee mula sa Gilas Pilipinas ay nagpositibo sa analytical findings for carboxy THC specified prohibited substance, ay naman po yan sa WADA or World Anti-Doping Agency. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng carboxy THC? Diba? Sinasabing nag-positive si Justin Brownlee. Ang carboxy THC is a directed non-metabolite cannabis. Mga shooters, hindi ko nga rin alam kung ano yung yung mga terminong ito, no, mga shooters. But ang imaliwanag dito, mga shooters, maaaring sinastama yung sinasabi ni Bambol Tolentino, di ba? Na malamang etong lumabas sa test ni Justin Brownlee ay doon sa iniinom niyang gamot, or kung ano man pong gamot ang iniinom ni Justin Brownlee. Matatandaan natin, si Justin Brownlee, mga ka-shooters, ay kagagaling lang sa isang surgery. So may mga tinitake pa pong gamot yung isang Justin Brownlee. Posible sa sinabi po ni POC Commission President Bambol Tolentino, kasasabi niya lang po yan kanina sa isang interview niya sa TV5 sa Radyo 5. Mapapanood po natin yan doon. Sinabi niya na maaari etong lumabas sa testing kay Justin Brownlee ay sa iniinom niyang gamot sa kanyang surgery. So kasi may mga gumagamit na, mga shooters, ng cannabis or etong marijuana, no, may mga gumagamit na nito na ibang laboratory, hindi lang po natin alam at hindi po natin maipapaliwanag yan dahil hindi naman po natin kabisado itong mga ganitong bagay, mga shooters. Sinasabi pa nga po dito, no, ito daw po ay madalas ginagamit or paminsan-minsan na ginagamit ni Justin Brownlee. So kung madalas or paminsan-minsan, mga shooters, pwedeng tama si Bambol Tolentino na nanggaling sa iniinom ni Justin Brownlee yung nakuhang pagpositibo sa gamot na ito, mga shooters. Diba? So yun yung pwedeng mangyari dyan, ano, mga shooters. Tama naman yung sinasabi ni Bambol Tolentino. Isa pa sa sinabi ni maliwanag ni Bambol Tolentino dito, mga shooters, sa interview niya pa rin again sa TV, sa TV5, sa ABS-CBN, sa GMA7 at sa Radyo 5 na po natin napakinggan. Ang sinasabi nga po ni Bambol Tolentino, atin pa rin ang gintong medalya matapos kung ano man itong kanilang pinagdadaanan ngayon ng ating Gilas Pilipinas. Dahil pinanalunan po natin yan dyan sa katatapos na 19th Asian Game. Atin pa rin ang gintong medalya. Kasi under po dun sa rules ng Asian Games, kapag anuman at sino mang isang kupunan o player, isa o dalawa or higit pa na player ang napatunayan na gumagamit ng illegal substance or hindi tamang substance na iniinom na gamot na itong mga player, mga shooters, ay pwedeng ma-disqualified ang isang kupunan. So yun po yung paliwanag dito
ni POC President Congressman Bambol Tolentino. So dahil sa kaso ng Gilas Pilipinas, mga shooters, si Justin Brownlee lang naman ang nag-iisang nagpositibo dito. Well, dalawa po sila, kasama po si Sammy Visay ng Jordan, pero magkaibang team po yun. Hindi po pwedeng igiit, hindi po pwedeng igiit ng committee na dalawang player yung nagpositibo dahil magkaibang team po sila, mga shooters. Under po doon sa kanilang rules, hindi po pwedeng disqualified ang isang team ng iisang player lang ang nagkaroon ng illegal substance na nainom dito. Katulad nga nung kay Justin Brownlee, yung carboxy THC. Diba? So yun lang yun, mga ka-shooters, no? So wala tayong dapat ipangamba dyan dahil ang sinasabi nga, to the rescue na kagad etong SBP. Salamat SBP, to the rescue sila. Iaapila nila agad-agad etong kaso ni Justin Brownlee. Diba? At ito namang si Justin Brownlee, ayon pa rin kay Mr. Bambol Tolentino, POC President, na kailangan iapila ni Justin Brownlee yung test niya. So kailangan yung iba pang urine test ni Justin Brownlee, ayon din po yan kay Bambol Tolentino at sa SBP, kailangan i-test ulit si Justin Brownlee dito para patunayan na talagang nagkamali yung unang test sa kanya. Diba? So yun po yun, to the rescue kagad. Dapat lang to the rescue sila rito. Kasi mga sa kasalukuyan, dalawa po ang ating naturalized player. Diba? Alam naman po natin dito sa Pilipinas, napakatagal ng proseso bago makakuha ng naturalization ng isang player. Kung masususpinde si Justin Brownlee ng ilang buwan dito, mga shooters, so wala na pong mangyayari dito. Diba? Kasi malapit na yung mga competition. So pag nasuspindi si Justin Brownlee, wala tayong magiging naturalized player na gagamitin. Only Angelo Kwame. So kailangan talaga magtrabaho na ng SBP agad-agad dito. Yan naman po yung kanilang ipinangako na talagang to the rescue na sila rito. Iaapilan nila yung naging problema ni Justin Brownlee dito sa International Testing Agency, mga shooters. So maganda po yan para sa ating kababayan na si Justin Brownlee dahil malapit na yung mga susunod na competition ng ating Gilas Pilipinas. Malamang, mga shooters, matutulad lang ito dito sa naging kaso ni Keeper Rabena dati, di ba? So nasuspindi siya ng FIBA at hindi nga siya nakapaglaro ng ilang taon sa FIBA, ng 2 taon siyang isinuspindi. At pati sa kanyang kupunan sa index sa PBA, sinuspindi din po yung isang Keeper Rabena, mga shooters. So ganun lang po yun, mga shooters, di ba? Kaya itong kaso ni Justin Brownlee, kailangan iapila sa arbitral at arbitrations for sports, mga shooters, sa Court of Arbitration for Sports. Diba? So yung ganun lang yun, mga shooters. Pero yung gintong medalya, sabi ni Bambol Tolentino, sa atin pa rin po yan. At hindi po yan makukuha sa atin ng sino man. Dahil yan ay pinaghirapan. Ako naman, para sa akin palagay lang, mga shooters, sarili kong opinion, kung yan man ay babawiin ng China sa atin, di kanila na. Alam naman ng buong mundo kung sino talaga ang nanalo rito. Alam naman ng buong mundo na lumaban ng patas ng parehas ang Gilas Pilipinas at pinaghirapan po yan ng Gilas Pilipinas. Kung ano man po yung meron sila ngayon, no, yung gintong medalya na naiuwi nila after 61 years sa Pilipinas, karapatan po yan ng ating Gilas Pilipinas na maiuwi sa kanilang paghirap. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat, ingat and God bless. Adjourn, Laban Pilipinas, puso